ang proseso ng ating Senate Blue Ribbon Committee. Kaya ang sigaw natin, John Vic Rimulya, tuta pasista! 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 May araw ka rin. Nananawagan tayo sa grupo ng Maisog. Kung pwede huwag nang disturbahin ang programa, pumasok na lang po kayo. Kung pwede, ay mag-negotiate na lang sa kanila. At dito na sila sumama dahil nadidisturbo nila ang tambol nila. Wait lang, Brother Oliver. Ang grupo ng Maisog, kung pwede pa kayo sama muna namin. Sumama na po kayo Sumama na kayo dito. At ang inyong tambol ay isabay nyo sa programa natin. Okay, good. Sama na po tayo. So please proceed here. Sa grupo ng Maisog, dito po ang ating entablado. Come forward. Forward po kayo dito. Tinatawagan natin ang grupo ng Maisog, Kampilan, UPI, Marcos Resign, Rage Coalition. Rage Coalition, Guardians. Guardians, Parak. Bangon Sambayanan. Bangon Sambayanan, Inday Sara supporters. Quezon City Anti-Crime Crusaders, Anti-crime sa BGC. Inday Cares Philippines, Inday Cares Philippines. Sara Philippines Movement, Sara Philippines. PDP Laban. si Attorney Garin. Grupo ng Masada. Yan. Magsama-sama po tayo dito. Hindi na tayo makakapasok. Tayo, program lang muna tayo. Dito lang, papasok na ang lead wall. Dito lang muna tayo. Wait for the command, no, mga kababayan. So, ang mga Maisog, welcome po kayo dito. Lumapit kayo. You will be given time to speak dito. 2 o 3 speakers muna sa inyo. And then, i-coordinate natin ang ritmo ng inyong mga tambol. Tambol ng kapayapaan. Tawagin muna natin bago ang taga-Maisog o taga-I-Cares o Inday Cares. Patawagin mo natin, Brother Oliver Beans, si retired Colonel Mitran sa kanyang pakikipagkaisa. And then si Brother Placido, ayaw niya ng Domingo. Ang Placido Domingo, yun po ay napakataas ang boses. Ito naman napakataas ang kanyang enerhiya sa pakikipaglaban. Colonel Mitran, para sa UPI at sa pagtitipon ng mga Pilipino sa harap ng Senado. Go! Hello mga kababayan! Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay! Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay! 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 Mabuhay ang Philippine National Police! Mabuhay! Mabuhay ang Armed Forces of the Philippines! Mabuhay! Mabuhay tayong lahat! Yes, wag lang ang mga patay na, Colonel Mitran. Mga kababayan, narito tayo upang bantayan ang ating mga senador para sa katotohanan. Ikaw, John Vic Rimulya, Secretary! John Vic, Isa ka lang, Secretary sa Executive. Ang Senado ay isang equal branch. Kapantay nyo lang. Bakit ginagamit niyo ang pwersa ninyo? Alam niyo mga kaibigan, dito ko lang napatunayan ngayon sa aking pag-retire ay 40 years in military service, 40 years from CSTF. Kung alam niyo si Steve Cacto, from Sergeant of the Scout Ranger and a retired officer. Dito ko napatunayan ngayon, ang tapang ng Pilipino ay kung wala ka sa posisyon. Tingnan natin, kung kayo ay nasa posisyon o wala na sa posisyon, matapang ba tayo? Punyeta! Ha? Masusubukan ang tapang ng isang Pilipino kung wala ka sa posisyon. Naniniwala ba kayo doon? Tama! Naniniwala ba kayo doon? Tama! Huwag niyong gamitin ang inyong katungkulan, ang inyong power, dahil pagsasamantalayan. Saka, Colonel Mitran, pwede mag-excuse daw sa aking kaibigan. Nagsisimula ang Senate Blue Ribbon Committee pero biglang umeksena ang tuta ni Marcos na si John Vic Rimulya. Kaya dapat siya ang alistuin sapagkat ito ay intervention. Tama! Sabay. Wait.
John Vic Rimulya, aristuhin, puta pasista. Ready, go. John Vic Rimulya, aristuhin, puta pasista. John Vic Rimulya, aristuhin, puta pasista. John Vic Rimulya, aristuhin, puta pasista. Colonel Letran, ipagpatuloy ninyo ang inyong hataw, brother. Okay mga kababayan? Sige, bayot daw. Ano ba yung bayot? Hindi. Wag na lang. Alam niyo bakit? Kasi ako bayot din eh. Baka sabihin niya ay magkabaro tayo ka Wag na lang. Doon na lang tayo sa puta pasista. Nagtatanong sila Colonel. Pwede ba daw aristuhin si John Vic Rimulya? Ay, aristuhin! Colonel ka rin pwede. Attorney ka rin pwede. When you disrupt a proceeding of the legislative body, you can be arrested. Ano? Kaya dapat, ano aristuhin na natin? Pwede. John Vic Rimulya, aristuhin, puta pasista. John Vic Rimulya, aristuhin, puta pasista. Okay. Maganda tayo mga kababayan. Isang hudyat, aarestuhin natin ang sumisira sa ligang batas o sa ang ating Philippine Constitution. Tayo ay nakabase sa Philippine Constitution ang ating mga ginagawa. Ang armed forces, ang Philippine National Police, nakalagay sa mandato nila, protect the people and the state. Mayroon bang presidente doon nakalagay? Mayroon bang presidente doon? Ang ibig sabihin nun, the most powerful is the people. Yes! Tama hindi? Tama! O, di gamitin natin ngayon yan. Maintindihan ng ating otoridad dyan kasi nagbabasa lang sila ng Constitution. Kaya nga lang ang problema, mayroong illegal orders from the Malacanang. Yun yung problema natin, yung illegal orders. Tandaan nyo, mga kabaro ko dati, ang action lang laban sa atin ay i-relieve tayo sa posisyon. Huwag tayong matakot marilip sa posisyon. Hindi naman kayo papatayin. Tama! Hindi naman kayo tatanggalin sa serbisyo. Posisyon lang ang tatanggalin sa'yo. Bakit kayo matakot? Ako nga, nung nasa Zambales ako, binanggap ang drugs sa Zambales si Governor Magsaysay. Ilang beses ako sinumbong kay GMA. Nung una, umuulang ako. Sinigundahan ako. Tinawagan ako ng general. Kamaya, segundo. Hindi ka lang dyan. Bakit si Governor Magsaysay ay pinagdudahan ng NPA? Sir, mukhang yatang binabaliktad ang storya. Yung drugs kasi, sir, sabi ng kanya mga tauhan, ay sa kanya daw yung bata. Sabi ko, hulihin natin yung bata niya, then dadalhin natin kay Governor kung talagang tao niya. Mayroon bang Governor? Mayroon bang mga pinuno ng otoridad na may hawak ng drugs? Wala. Pag mayroon, sindikato yan. Tama. Pag mayroon, walang hiya yan. Dapat, huwag muna magbibitaw ng masamang salita. 40 years ako sa serbisyo. Mula 13 anyos ako. Nasa serbisyo na ako sa Mindanao. Lumaban ako na 3 araw, 3 gabi. 17 lang kami, ang kalaban namin 400. Pero niligtas ako ng Panginoon. Dahil mayroon pa akong tutumpulin na gaganapan ngayon. Maraming salamat! Yes! Maraming salamat! Pero inudugtong ko pa kasi hindi ko pa nabira si Rimulya. Pirahin mo na. Pirahin natin. Tapos ang panawagan ng taong bayan sa kanyang pangingialam at bidabidahan sa loob ng Senado, panawagan mo ng aristuhin natin mamaya. Okay. Secretary John Vic Rimulya, hindi kita nakikitaan ng tapang. Bakit? Nasa kapangyarihan ka, ang dami mong alalay. Para ka rin si General Torre. Ang tapang natin pag marami tayong alalay. Jumbek, anong gusto mo? Si General, si PNP. Si Torre. Si General Torre, hinaman mo na suntukan yan. O kaya, mag-akit kami sa bundok. Dalawa lang kami, maghanap ng tunay na kalaban. Hindi niya tinanggap yung aming pag-cooperation. Dalawa lang kami. Sanay naman ako mag-isa sa bundok na maglalakad eh.
Okay. Yung Vic Remulla. Anong gusto mo suntukan? Pero malaki katawan mo eh. Pero, makahanap na lang din ng kalaban ng tunay na kalaban ng Pilipino. Suntukan na lang tayo. Alam mo, nakikita ko yung forma ni yung Remulla. Doon sa Malacanang, pag ganun siya. Parang lalaki. Alam mo, tapang-tapang niya. Maskara yan. Ha? Maskara yan. Maskara, hindi pala totoo yun. Sorry sekretary. Pero sekretary, mali yung ginagawa mo. Executive branch ka lang, isa ka lang kabinete. Tama, Sekretary. appointed. Ang kaharap mo ay ka-equal ng ating Pangulo at ng Chief Justice, si Senador Cayetano. Tapos pumapapil ka, ang tapang mo! Subukan mo mag-isa. Samuli kita, tayo mag-isa, maglakad dito sa EDSA. Takbo tayo. Mababa na ng lakad. Hindi ko na nga tumakbo. Okay yun lang, Secretary Jumit Remulla, hinahamon kita. Kung talagang matapang ka, tayo dalawa mag-usap. Salamat. Mga kababayan, nais po natin pasalamatan. Yes. Vince, ikaw muna magpasalamat. Okay, maraming salamat sa ating mga kapatiran at alam natin patuloy pa ang kanilang pagdating dito. At tuloy-tuloy po ang pagdagsa ng ating mga kaibigan at kapatiran. In some few hours from now, they will be here sa lansangan sa harap ng Senado. May pakiusap po tayo, mga kababayan. We are calling on Attorney Garin to please stay with Brother Placido dito. Prince, everybody please. We also call on our brothers and sisters from Maisog at ang mga drums ready natin para coordinated ang tambol ng protesta at tambol ng paninundigan. Okay, wala lang pong mura ha. Walang mura dahil may mga Christian brothers and sisters, may mga Muslim brothers and sisters na medyo sensitive sila kapag nakakarinig ng mura. At ipanatilihin natin na iwasan na lang po ang pagmumura. Ang ampalaya at okra lang po at bigas ang pwedeng magmura. Magmura pala yun, hindi magmura. Okay? So, Beans, mga Maisog brothers, dagundong ng tambol ng protesta mula sa kapatiran at kaibigang Maisog. Simulan natin. Go! 1 minuto. Go! Ayun! Mas matunog. Tambol ng protesta. Tambol na makikipagkaisa mula sa grupo ng Maisog. Ibasura ang impeachment. Ituloy ang Senate Political Committee. Go! Mas matambol, mas matunog na tambol mula sa mga taga-Maisog. Mas malakas, mas matunog, Maisog! Tambol ng kapayapaan, tambol ng protesta. Ayun! Maraming salamat. Mamaya may choreography yan ha. Ang mga political dancers ng grupo ng Active Anti-Crime Group ng Quezon City, Bangag, ano ba yun, Vince? Loyalistang mga Loyalistang Bangag sa sabayan ng tambol at ang trililing asong ulol, ready ang political dancers. Okay, ngayon partner, pakinggan natin ang ating kasama. Matagal na natin itong kasama sa lahat ng laban. Pakinggan po natin si Kuya Placido Filosofo. Mabuhay ang kalayaan! Mabuhay! Ayun! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Mga kababayan, ngayong araw na ito ay masasaksihan hindi lang dito sa harap ng Senado, kung hindi maging sa buong Pilipinas at buong mundo na nandito ngayon ang mga Pilipino nagkakaisa upang labanan ang kasamaan. Sabay-sabay, mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Inamin ko muna ang oras kay Brother Placido sa officer po na nakausap namin na pinayagan na daw, di umano, ni General Abirin at ng officer on the ground. Ang ating LED wall po ay hindi pinapapasok dito sa side na ito. Ang LED wall po na yon ay magsisilbi pong guide for discussion sa teatro ng ating protesta. So sa officer po na nandito, Captain Ray Valeros, at taga-UPI retired officers, General Daos,
i-coordinate po natin please kung bakit iba ang utos, iba ang ipinapatupad on the side of this. Sana po ay wag na nating pahabain pa ang ating negosasyon. LED vehicle lang po yun. Wala pong panganib sa banta ng seguridad natin yon. Please attention sa security or officer on the ground na nagbigay ng pahintulot. Go ahead, Brother Placido. Mga kababayan, bago po ako humawak ng mikropono, nagsalita si Ka Eric, nagsalita sa kasamang bench at nagtanong din ako kay Tatay Rani kung pwede bang magmura. Pero dahil sa ating respeto at paggalang sa iba nating mga kababayan na nandito ngayon, ngayong araw na ito, ipinapangako ko sa inyo na hindi muna tayo magmumura. Pero ang galit ng sambayanan ay ramdam na ramdam dahil ngayong umaga ay nakikita natin ang pagdagsa ng totoong muka ng taong bayan. Mabuhay Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas! Nandito tayo ngayon sa labas ng Senado dahil upang itakwil ang kasamaan ng 12 traidores na nasa loob. Mga kababayan, malinaw na malinaw, nais nilang pigilan ang blood control scandal na patuloy na nagbibigay ng galit sa sambayanang Pilipino. Tama! Marahil mga kababayan, ang ilan sa atin sa mga kasamaan nating nandito ngayon, kaya kayo nandito, ay maaaring lahat tayo ay biktima ng blood control. Tama po ba? Konting ulan lang, nandyan na ang baha. Konting bagsak lang ng ulan, ang ating mga gamit, ang ating mga ari-arian, pati ang ating ikinabubuhay ay pinapahinto ng baha. Bakit may baha? Kaya may baha dahil ang pondo para mapigilan ang pagbaha ay ninakaw ng 12 senador na nandito ngayon sa loob ng Senado. Ang tinatawag, Brother Placido, na 12 Judas. Nakita ninyo mga kababayan, pilit nilang binabaluktot ang saligang batas, pilit nilang gustong isaksak sa utak ng mamamayang Pilipino na tama ang kanilang naratibo at mali ang pamumuno ni Cayetano. Bakit? Dahil gustong-gusto nilang pigilan mga kababayan ang pag-iimbestiga sa blood control. Hamakin ninyo, ngayon pinakikialaman na tayo ng executive branch. Nawawala na po ang ating demokrasya simula nang dinampot ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya mga kababayan, kami po ay nananawagan kasama natin sa ating mga kapulisan na pinapasahod ng taong bayan. Hayaan ninyong magtipon ang mga mayang Pilipino. Hayaan ninyong maglabas ng galit ang bawat isa sa amin. Dahil ito ay para rin sa inyo. Ito ay para sa demokrasyang pare-parehas nating pinaglalaban sa ilalim ng umiiral na saligang batas ng konstitusyon ng Pilipinas. Tama ka dyan, Brother Placido. Kaya mga kababayan, manatili po tayo sa ating mga kinaroroonan. Patuloy tayo magparami sapagkat pag nagpatuloy ang panunupil ng ginagawa ng mga demonyong 12 senador, taong bayan ang huhusga! Taong bayan ang huhusga! Taong bayan na ang huhusga! Taong bayan na ang huhusga! Kaya mga kababayan, patuloy po tayo magparami. Ito na ang simula!